Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bilis ng araw, no? Biyernes na naman, paalala lang, don't just count the year, but make each year count instead. Kaya ano man ang plano mo for this year, let's make it a habit na maging handa sa lagay ng ating panahon. Kaya gising na at tumutok na sa amin dahil live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na naghahatid ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Pwede nyo ring balikan ang aming mga ulat, bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Sontayas, ang inyong makakasama ngayong Friday morning, January 6, 2017. Nasimulan mo na ba ang New Year's resolution mo? Aba kung hindi pa, bumangon na at huwag hahayaan na matapos ang unang linggo ng bagong taon na hindi maa-achieve ang inyong goals. Hayaan mong sabayan ka pa ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:23 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog ganap na 5:41 ng hapon. Itong mga nakarahang araw na uulat na nakakaranas ng mga pag-ulan dun sa bahagi ng Mindanao at epekto ito nung trough o yung extension ng isang low pressure area. At kahapon nga naiulat na ito'y pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa mga detalye nito, makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Ms. Shelly Ignacio. Magandang umaga po, Ms. Shelly. Ano na po bang balita dito sa low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility? May chance po ba itong maging isang ganap na bagyo? Magandang umaga rin sa iyo, Eunice, at sa ating mga tagapanood. At para nga dito sa ating binabantayan low pressure area, dito sa silangan ng Mindanao ay pumasok na nga po ito kahapon. At huli natin itong namataan sa layong 610 kilometer isya ng Hinatuan, Surigao del Sur. So asahan natin malaking bahagi ng Mindanao ay uulanin. At Ms. Shelly, kaugnay po nito, ito po bang bagyo ngayong Enero? Ano po ilan yung mga bagyong posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ano yung inaasahang track nito? Sa buwan ng Enero, ang ating inaasahan na bilang ng bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, maaari itong wala or isa, at yung magiging track naman ng mga bagyo na pumapasok ng Enero ay una, may dalaw po tayong posibilidad na tatahakin ng ating bagyo. Ang una ay papasok siya and then magre-recurve. Pangalawa naman ay magla-landfall dito sa may gitna ng bansa or dito sa may Kabisayaan. At katanungan po ito tungkol sa hanging amihan. Mas magiging malamig po ba sa mga susunod na araw? Kailan po yung peak nito? Yung hanging amihan, ngayong weekend, inaasahan natin, hihina siya, pero by next week ay lalakas ulito at ang hanging amihan, usually ang kanyang pinaka-peak season ay January and February. So asahan natin sa mga susunod na mga araw ay maaari pang lamigin bababa ang ating mga temperatura. Ayan, inuulit ko po, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Michelle Ignacio, magiging mahina daw po yung hanging amihan sa mga susunod na araw. Pero paghandaan po natin dahil sa isang linggo ay inaasahan na lalakas ang hanging amihan. Paghandaan po ninyo dahil dulot nito yung mga may hinang pag-ulan. And Ms. Shelly, kamusta po ba yung lagay ng ating karagatan? Ligtas po bang pumalawat sa mga baybaying dagat? Dahil nga sa amihan, humina ito, so wala na tayong nakataas na gale warning o nagbaba na po tayo ng gale warning. Pero patuloy pa rin pong pinapayuhan yung mga maliliit sakyang pandagat at yung mga malaki na maaari na po silang maglayag, pero pinapayuhan pa rin mag-ingat dito sa may Luzon at sa may Visayas ay medyo moderate po yung ating mga karagatan. At ano po ba yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras para sa paghahanda ng ating mga televiewers ngayon? At para naman sa taya ng panahon sa susunod na 24 oras, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Ang una ay itong low pressure area na huli nga po nating namataan sa layong 610 km, isya ng Hinatuan, Surigao del Sur.
Yung pangalawa naman ay itong northeast monsoon o hanging amihan na nakakapekto yan dito sa may Luzon at sa may Kabisayaan. So asahan po natin yung buong Mindanao ay uulanin na magiging maulap ang kalangitan na may kasama yung mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at may pagkilat at pagkulog. Samantalang dito naman sa may Luzon at sa may Visayas, yung silangang bahagi, ito ang Cagayan Valley Region, Cordillera, Calabarzon, Bico Region, at itong probinsya ng Aurora, kasama na itong Mimaropa dahil yung hanging amihan po natin ay medyo tumatagos dito sa may Southern Luzon. Asahan po natin magiging maulap ang kalangitan na meron yung may hinang mga pagulan. Samantalang dito naman sa may Eastern Visayas ay northeast monsoon rin po yung nakakaapekto, so magiging maulap rin yung kalangitan na merong may hinang mga pagulan. Dito naman sa mga natitirang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, itong Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na yung Metro Manila at itong Central Visayas at Western Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang na meron lamang tayong mga pulu-pulong mga may hinang pag-ulan o yung mga panakanakang mga pag-ambon. Ayan, inuulit ko po, epekto nitong low pressure area dito sa bahagi ng Mindanao, yung mga mahina hanggang katamtama mga pag-ulan. Samantala, dulot naman ng hanging amihan na dominante sa malaking bahagi ng Luzon at pati na rin sa Visayas dahil paghandaan ninyo dyan yung mga may hinang pag-ulan. Kaya saan man ang inyong lakad today, huwag na wag kakalimutan ng paghahanda at pagdadala ng payong. Muli po nakapanayam natin ngayong umaga ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Ms. Shelly Ignacio. Maraming salamat po, Ms. Shelly, sa inyong binahaging impormasyon sa amin para sa araw na ito. Samantala, naglabas ng advisory ang Pag-asa dahil nakakaranas ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at paminsan ng malalakas na mga pag-ulan dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at Davao del Sur. Ito ay naasahang magpapatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Same advisory naman para sa Davao Oriental, Compostela Valley, Davao City at sa Samal City. Same advisory din, makakaranas din kayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga malalakas na mga pag-ulan sa Agusan del Sur, Sulu, Basilan at Siargao Island. Huwag pong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.